Hi and hello there everyone, and nandito na naman tayo sa ating no contact update segment para sa araw na ito, April 30, 2026. So bago natin alamin ang real-time energies ng person mo, batiin muna natin everybody. Hi and hello sa ating mga bagong viewers dyan, new subscribers. Thank you so much. Sana magstay kayo here together with my Istambayers and Puyaters. So my name is Yan. Welcome everybody. So pwede nyo rin bitbitin dito yung iba nyo pang mga tropa dyan, no? Friends ninyo, classmates, family, kahit mga jowa ninyo, asawa ninyo, bring na here. Yan, no? Basta pick up lang yung mga mensahe na nag-resonate for you guys. And everybody, listen, if hindi nyo pa knows, meron pa tayong isa pang channel. Link down below lang sa description box ng reading na ito. Kaya kung interesado kayo, i-click lang po yan para makarating kayo there. Araw-araw ay nag-a-upload din tayo ng collective readings for all signs there. Okay? So, bago tayo mag-start, pwede nyo palang isipin ang inyo dito specific person sa inyong mind, no? And i-resume back nyo na lang, no, ang reading na to kapag katapos na kayo because that is one way of setting your intention. So, yun nga, nawala tayong gender dito. So, bahay, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin pagpalitin ang roles kasi general reading ito. At the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. So, I hope makuha ko ang energy ng person mo. So, Archangel Michael, maraming salamat. Angel Guides, Army of Guardians ni Collective. Can we get messages real-time energies ng person ni Collective ngayon? Iniisip pa ba niya si Collective? May feelings pa ba siya kay Collective? Or may plano ba siya related kay Collective? Plano, actions na gagawin, feelings, meron pa po ba? Nasa thoughts niya ba si Collective? Real-time energies, guys, ay ang energy niya ngayong araw, hindi energy niya yesterday at hindi rin po tomorrow, kundi ngayon. Okay. So, meron ditong energy ng Ten of Wands, the Five of Wands, the Nine of Cups, Eight of Wands, Ace of Coins, Six of Cups. Bottom of the deck, we have the Judgment, King of Cups, and the King of Swords. Ooh. Nakakita tayo dito ng specific, no? Alam niyo maraming mga angel numbers, maraming mga synchronicities, maraming signs, no? And I think, no, you are seeing them everywhere. Okay? But here, for your person, I'm seeing yung spiritual numbers 303 and 1515, yan, no? Or 1515, yan, no? So, whatever the case may be, hindi yan mga numero sa loto, mga mare, Spiritual numbers yan, angel numbers, okay? Yan ang pinaka nakikita ngayon everywhere ng person nyo kung sino man ito, okay? So, nakita niyo yan through the plate numbers of the cars or through addresses. So, nakita niya rito, no, maaaring kunwari, umorder siya online or umorder siya ng food, no? And then, nakita niya sa receipt, no, yung mga ganyang number, no, 1515, binayaran niya 1515, no? Or bumili siya sa labas, ang resibo ng total 303, mga ganyan, no? So, definitely, okay, very specific ito. Ba't ano ba yun, miss, yan? Okay, kasi dito, mga babes, no, tumbok talaga dito, no? Talagang, ito talaga yung pinaka-ibig sabihin nito. Kasi sa nakikita ko rito, with this Ten of Wands energy, Eight of Wands, tinatawag ang atensyon niya rito ni Universe, no? So, mga babes, no, si Universe kasi merong malaking megaphone yan. Okay? So, dun sa classic tarot, yung trumpet na malaki, yun yung pang-anunsyo or yung parang, di ba sa barangay, alam niyo yan, yung megaphone, di ba? Kapag may i-announce, no, from barangay, nakikita niyo yung megaphone, yung mukhang ano, mukhang trumpet din, di ba? Pero mas high-tech ng konti. So, parang ganun, no? Ibig sabihin, tinatawag nitong person na to, yung atensyon, I mean, tinatawag ni universe yung atensyon ng person na to. Okay? Kasi yung mga synchronicities na yon, yung 303 na yon at yung 1515 na yon, ang ibig sabihin nun ay peace and forgiveness, transformation and forgiveness. Okay? Ano ibig sabihin nun, Miss Yan? Ibig sabihin, itong person na to ay tinatawag para mag-repent,
'no, magsisi sa kanyang mga kasalanan sa inyo, sa mga conflicts na nadulot niyo sa buhay niyo. Five of Wands, ayan ang gulo, oh. Nag-involve pa siya rito ng iba pang mga energy sa buhay ninyo 'no. So, parang nagkabuhol-buhol na rito, may mga nadamay pa dito, so may mga gano'ng klase ng energy. So, nakita ko na tinatawag ni universe yung attention niya rito, calling this person's attention by these synchronicities 'no. Pero tingin ko hindi nage-gets ng person mo dahil one, puwedeng hindi siya nanonood or hindi siya interesado sa mga tarot or energy readings, 'di niya yan alam, okey? Pero nagtataka siya ba't siya nakakakita ng mga ganyan. Parang nakita ko yung number na yun 'no, maaaring maisip niya, "Ano kaya ko kaya 'to sa lotto?" Sa Easy 2 ba 'to? Yan o mga gano'n 'no. Okay, so whatever the case may be, hindi po yun gano'n. Ibig sabihin itong tao na 'to 'no, ay nakikita ko rito na puwedeng, hindi pa siya bumababa sa kanyang trono, okay? Maaaring mali niya pero hindi pa siya rito nagsisisi 'no, walang panghihinayang dito. So, oras na para siya ay bumaba dito 'no, sa kanyang ego, sa kanyang pride, humingi ng tawad sa'yo para maging balanse ang lahat 'no, nang makapagsimula na kayo lahat. Hindi naman 'to minsan parang closure ba 'yun? Hindi yung closure na kailangan niyong mag-usap para lang tuldukan yung lahat 'no, kasi kahit wala naman na 'yun, eh. Hindi naman na kailangan mag-usap ng personal, eh. Eto kasing bagay na 'to, with the Ace of Pentacles energy, isang klase ng energy rito para ayun 'no, para din 'to sa kapakanan niya, para makapagsimula na siya rito sa love life niya, sa kaperahan niya. Kasi nakikita ko dito na hindi nagiging, maayos yung kanyang sitwasyon dito, 'yan 'no. May struggle rito sa pera tapos pinaghihinalaan niya pa na yung mga number na yun na pinagbabanggit ko ay number na itataya niya sa lotto. Ay go, hindi yun mga number para sa lottery, yun ay numero 'no ng, magsisi siya, humingi siya ng tawad, yun. 15-15-303, 'di ba? So whatever the case may be, kahit itaya niya yan sa lotto hindi yan lalabas. So yun nakikita ko rito. So, lumalabas na itong person na 'to with the Nine of Cups right in here 'no, nakikita ko rito na may mga plano siya rito 'no, na mangyari sa kanyang life in the future. May mga ganyan siya, "In 5 years, may ganito na ako, blah, blah, blah," or "In 5 years, ganito, blah, blah, blah," or "In 3 years or next year, 'yan 'no, may travel, gusto kong pumunta sa ganito, ganyan." 'No, lahat 'yan napupurnada. Bakit? Kasi meron ditong pinapagawa si universe sa kanya, katigasan ng ulo niya rito, stubborn siya rito, hindi yan magagawa bagkus mapipigil pa nga iyan. Yun, eh, 'no, yun yung mga blockages, yun yung mga harang, yun yung mga walls na nakatayo or naka-up dito 'no, kaya nakikita ko rito na yun yung sagabal. Ngayon kung gusto niyang matanggal lahat ng 'yan 'no, kailangan niya na ditong mag-repent 'no, kasi dito ang nangyayari, hindi niya hinaharap yung mga problema niya. Akala niya mga simple lang 'to na mga bagay 'no, na nangyayari sa paligid niya, normal na hinaharap ng mga tao. Hindi niya alam kina-karma na pala siya. Minsan kasi hindi mo makategorize 'no, kung pagsubok pa ba 'yan o kina-karma ka na. Kasi dito nakita ko mukhang kina-karma na siya, eh, ano. So whatever the case may be, it looks like the universe dito ay kailangan maitama na nitong person na 'to ang lahat 'no, tsaka hello, kulang pa nga, eh. So nakikita ko rito with the King of Cups 'no, at itong Six of Cups, kulang pa nga, eh, 'no, yung lahat ng mga ginawa mo ritong kabutihan sa kanya, kulang pa 'yan, nakabayaran, sorry-sorry na 'yan, eh. So nakikita ko rito na itong person na 'to 'no ay, marami at malaki ang pagkakautang dito sa inyo 'no. Hindi man sa halaga ng pagkatumbas sa pera 'no, kundi dito sa ginawa niya rito 'no, sa buhay ninyo 'no. Nakita ko rito na talagang ipinakita niyo rito yung love niyo for him or her. You did give your all dito sa person na 'to 'no. Yung kakainin niyo na lang binigay niyo pa sa kanya, 'di ba? Yung pera ninyo shinare niyo pa sa kanya, 'di ba? Tapos eto lahat ng 'to, mga gulo na 'to, yung delubyo na 'yan, 'yan, 'yan. 'Yan oh, nagkabuhol-buhol na 'yan diyan, Five of Wands na 'yan, 'yan, okey. 'Yan yung
bunga or yan yung naging rason kung bakit niya hinaharap ang lahat ng ito. Okay? So, nakikita ko rito na may katigasan ng ulo ng person mo, ma-pride yan, King of Swords energy, mataas ang ego niyan, yung level ng ego niya, no? Okay? Mas mataas pa sa Angat Dam kapag merong bagyo. So, nakita natin dito na itong person na 'to, alam mo kasi kahit naman mga masasamang tao, tinatawag din 'yan para mga maging mabuting tao sila. Kasi tao pa rin naman sila, anak pa rin naman sila ng Diyos, 'di ba, kahit matigas yung mga ulo nila. Tinatawag pa rin sila para magbago, 'di ba? So itong person na 'to nakikita ko rito 'no, na oras na para manghinayang siya, oras na para ibalanse niya rito yung buhay niya, na oras na para harapin niya rito ito. Kasi dito para magawa niya na rin yung mga plano niya, yung mga wishes niya, 'di ba? Yun naman yung gusto ng bawat, isa, 'di ba? Lahat naman may mga pangarap, lahat naman may mga wishes, 'di ba? Ngayon naiisip niya na ganito yung ba, bakit kaya walang pumapabor sa mga gusto kong gawin, sa mga pinaplano ko 'no, ito na kasi yung sagot na ito, yan oh. Ito na yun, kailangan niya ng gawan ng paraan. So ito na yun, kailangan niya na ditong manikluhod, kailangan niya na ritong humingi ng tawad, hindi lang sa'yo, sa lahat ng mga nagawa niya rito ng hindi maganda. Okey, so yung nakikita ko dito. Okay. So, kung paano niya 'yan gagawin, siya rin dapat maka-discover daw nun as per his or her guides right here. But whoever this energy is, this person here, you did give your all, but you receive less than what you deserve. Yan. Okay. Ayan, nakita ko rito. Ikaw yung maraming naibigay, pero siya yung tanggap ng tanggap. Wala kang masyadong napala or wala kang masyadong natanggap mula sa kanya. Hindi equal ang inyo rito na hindi balanse ang inyo rito, no? Na energy way back then. Okay? So, yun nakita ko dito. Ayan, no? Kasi nagsisimula na yan. Ibig sabihin, miss yan, parang sinasabi mo ba na ano, oo, meron ng mga pagsubok siyang hinaharap. Ngayon, the universe, hindi naman pwede magpakita sa anghel, baka himatayin ka, mare. 'Di ba? Baka himatayin siya, 'di ba, 'pag nakita niya yung anghel na, "Oy, magbago ka na," 'di ba? Hindi yung gano'n, okay. So, ito ay nagpapakita ng iba't ibang mensahe, mga sitwasyon sa buhay 'no, and the spiritual numbers, angel numbers everywhere 'no. Ito yung way of, universe talking to human beings 'no, in this type of way. Okay, so yun yun. Kung makikinig siya then maganda para masolusyonan niya na ito 'no, na matupad na rito lahat ng mga pangarap niya. Pero kung patutuloy niya ipagpapatuloy niya yung pagiging matigas yung kanya ritong bumbunan, ayan 'no, nasa kanya rin, okay. Para magkaroon pa ng delay yung mga plano niya, bahala siya. Problema niya na yun, 'di ba? So, gano'ng klase lang 'yun mga babes 'no, kasi ang ating Earth 'no ay may malaking timbangan 'yan, Alam mo, huwag niyong i-expect 'no na 'pag mabait kayo ay kabaitan din ang ibabato sa inyo, okey? Tandaan ninyo may mga tao na utak demonyo, 'yun, tandaan niyo 'yan. Gino-Gimis 'yan, I'm just telling the reality guys, okay? Kasi even though you are a very good person, 'di ba, marami yung parang umaabuso ng kabaitan mo, 'di ba? Hindi mo alam kung saan ka lulugar, magiging mabait ka ba, magiging salbahe ka ba, hindi mo alam, 'di ba? Pero there's this karma, okay. So ibig sabihin nun 'no, let the karma, okay, take its form, okay. Wag niyo yun na parang, gawin on your own, okay. So initials that I'm seeing right here na maaaring nasa initials ng person niyo na ito, we have capital letter K, capital letter N, capital letter E, capital letter T, capital letter S, capital letter U, capital letter G, and capital letter C. For small letters, we have O, P, D, S, and last but not the least, A for A, maaaring more than one daw po ito. So yeah, these are all the messages we've got right here for your no contact situation for today, April 30, 2026. Thank you so much everyone. Sarang hail, love and light, sweethearts. Annyeong.